Good evening mga idol, Silver Voice TV nga pala. At ngayon pong araw mga kaibigan gusto ko lamang ibahagi ito para sa mga kapwa natin na vlogger. Ikaw man ay boxing vlogger or ang content mo man ay anything under the sun, ang content po na ito ngayong araw ay para po sa inyo. We are live! Good day everyone. First I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Montana will translate. First I would like to thank God for giving me this strength. We have the main event of the evening. Ginawa ko po ito para po magkaroon ng mas responsable sa pagiging content creator. Ito po ay ang disiplina po na ito ay nai-apply din sa journalism in general mga idol. At as a vlogger mga kaibigan, although yung iba hindi naman natin ito pinag-aralan or hindi man natin kagustuhan na somehow we are actually delivering news, we are spreading content, we are spreading information to the public, marapat lamang siguro na ako'y naniniwala na talagang mas maigi na ibahagi ko itong klase ng disiplina para tayo'y maging mas epektibo pong content creator. So number one mga idol, ang pinakaunang batas sa broadcast ethics is you need to identify your source mga idol. Yan, number one yan, source. Bakit po? Kapag ikaw po ay nagbalita, mapaboxing man yan o kaya showbiz, kung ikaw ay gumagawa ng mga showbiz content, mga chika, o kaya naman ay politika, o sa kahit ano pang bagay, mga kaibigan, you need to identify your source. Ano pong ibig sabihin yan? Kailangan mo pong pangalanan kung saan mo po nakuha yung impormasyon na yan. Kung quote man yan, kailangan pong pangalanan kanino galing yan. So, hindi po pwede mga idol na as per reliable source, as per reliable source, ito ang mangyayari. That is a no-no mga idol. Hindi po yan po pwede. Kahit na po tayo ay content creator dito sa YouTube ay hindi na din po pwedeng bara-bara tayo mga idol na mag-release ng mga impormasyon. Bakit? Kasi po it can lead to misinformation and it can cause confusion sa atin pong mga manonood na tinatangkilik po tayo. Alright? So that's number one. Kung ikaw po ay nasa broadcasting industry, nasa paper ka man, nasa radio, pag sinabi mo, ikaw, for example, ikaw isang writer, papabasa mo ito sa anchor mo, sa radyo. Binabasa na ng anchor mo sa ere. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, nako, yari ka mga idol. Okay? Tapos, ang next nun mga idol, sino yung source na yun? Ganun yun. So if you are not sure with the source, better not to spread that information. Because yun yung tinatawag naman sa broadcast industry na kuryente ka. Ano ka lang, nadala ka lang sa, Uy, ito may balita tayong ganito. Ganun ba? Sige. Without confirming, without verifying, yari ka. Okay, that's a no-no. Pangalawa po nga, gusto kong i-share sa inyo, mga kaibigan. You need to strive to conduct yourself in a manner that protects you from conflict of interest, mga kaibigan. So, sa simpleng pananalita, mga kaibigan, kung ikaw man, regardless of the news that or information that you are trying to deliver to the people, just be objective, mga kaibigan. Be objective. Maybe your format is parang tawag dito, mga kailangan ng opinion, nagbibigay ka ng opinion mo, still, I encourage ang ating po mga kaibigan to still be objective in giving our opinion. Kasi po, pag tayo ay may pinanigan, halimbawa, may nagbabangayan, tayo may papanigan na agad without knowing the side of nung isa, talagang instead na makatulong ka to mediate, gagatong ka po sa apoy. Yun po yung yun lamang po yung simpleng pakahulugan nun mga kaibigan. Sige, and then number 3 mga idol, respect the dignity, privacy, and well-being of people with whom we deal. Ito na po yung pangatlo at panghuli. Kapag po tayo yung nagdi-deliver ng impormasyon mga kaibigan, mapabalita man yan, o chismis mga idol,
alam natin na halimbawa itong isang tao na ito ay nagdaan sa isang pagsubok, may pinagdaraanan na sa kasalukuyan, at tayo ay tawag dito, halimbawa nagre-report ka mga idol, ang nire-report mo ito'y pumanaw, itong taong ito'y pumanaw dahil sa COVID, pagkatapos tumatawa ka, basic yun mga idol, tumatawa ka, halimbawa may napatay, you deliver it in a way na natawa ka pa, ay that's a no-no. Paano kung nanonood sa iyong pamilya nun? Diba? So mga simpleng etiketa lamang mga idol, no, na gusto ko ibahagi sa ating mga kaibigan sa industriyang ito, na naniniwala po ako na kahit paano yung makakatulong. Yun lamang, na marami po yan, broadcast ethics, pero gusto ko lamang i-share yung tatlong ito para po nang sa gayon kahit paano maging ano po tayo, madagdagan yung ating pagiging isang responsableng content creator para po sa ating mga manonood, sa mga tumatangkilik po sa atin, sa mga naniniwala sa atin na sa atin kumukuha ng impormasyon instead na magbasa ng dyaryo, manood ng TV, tayo po ang pinapanood. Wala naman po akong gustong ma-offend or maano kayo, masagasaan mga idol. Sana po you will take this objectively mga idol. At yun lamang po, ako po magpapaalam po once again, Silver Voice TV. What up?